Magandang gabi, mapagpalang oras sa ating lahat. Dito na naman po tayo sa programa ng Kaharian ng Diyos na Consumatum Est. Pero bago pa man ang lahat, nais po muna naming pasalamatan ang aming dakilang guro sa Kaharian ng Diyos, ang aming mahal na Supremo, mahal na Rey Filimon o Riam Bonanza. Ganon din sa aming presidente ngayon sa The Kingdom of God, si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, at ang ating presidente din ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, si Haring Adolfo Riam Bonanza, at sa lahat ng ating mga mahal na reyna sa Kaharian ng Diyos. Ngayon ay nasa Purok New Jerusalem, dyan sa Templo, sa Barangay Talisay, sa banal na syudad ng Pilipinas na Dapitan City. Ganon din sa aking mga kasamahan sa bawat rehiyon ng Pilipinas, mga Board of Directors sa Kaharian ng Diyos, mula Region 1 hanggang Region 12. Ganon din sa mga pangulo sa mga pintuan ng Kaharian ng Diyos, yung mga gates of the 12 tribes of Israel, at sa lahat ng mga provincial leaders, lalong-lalo na dyan sa probinsya ng Isabela, nandyan si Haring Simproso Baldo Anchita at Reyna Vicky at mga kasamahan. Dyan din sa probinsya ng Quirino, kay Haring Alex Anchita at kay Reyna Ami Anchita, at sa lahat ng mga municipal leaders ng probinsya ng Quirino. At isa din sa ating mga kasamahan na nandyan ngayon sa UK, si Reyna Shirley del Rosario. Magandang gabi o araw, mapagpalang oras sa iyo dyan, Reyna. At sa lahat nating mga kasapi, mga leaders down to barangay, kapamilya at kapuso sa Kaharian ng Diyos, mapagpalang oras sa ating lahat. Ang tatalakayin ko po sa oras na ito ay yung karagdagan, yung biyaya ng Diyos. Sapagkat sinulat na unahin muna natin ang paghanap ng kaharian ng Diyos at ang katuwiran na galing sa Diyos, at lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa ating lahat. Yun lang pong nakasumpong sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi po natin matrace up kung nasaan na ngayon yung biyaya ng Diyos dito sa daigdig kung hindi po natin pag-usapan ang kalagayan sa istorya ng kaharian ng Diyos noong unang panahon. Kasi ang istorya sa daigdig ay meron po itong mga karugtong, mayroong simula, na doon sana ito ilalagay yung pinaka-sentro sa daigdig. Sa pinakaunang istorya ay doon sa Mesopotamia sa panahon ni Adan. Doon inilagay ng Diyos ang kanyang tahanan, yung Eden o paraiso. Pero buhat ng nagkasala si Adam ay tinago ng Diyos, naging lihim ang mga bagay sa Diyos. Kasama na po dito ang pagtatag sa kaharian ng Diyos. Kaya ang Diyos ay naghintay ng maraming mga panahon, ng ilang mga henerasyon, hanggang sa ika-20th generation sa panahon ni Abraham. Pinalipat si Abraham mula sa Mesopotamia at doon na po ito inilagay sa lupang pangako. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay wala na sa Mesopotamia.
doon na sa lupang pangako. Kasi kung nasaan ang Diyos, nasaan ang kanyang bahay, nandoon yung pagpapala, nandoon yung biyaya. Kaya ang biyaya sa buong daigdig noon nailipat mula sa Mesopotamia na siyang naging Babylonia na sa ngayon ay bansang Iraq. Yun ang unang istorya sa daigdig, doon nagumpisa ang lahat. Ngunit nang lumipat si Abraham ayon din sa utos ng Diyos na kailangang lisanin niya ang lugar na Mesopotamia sapagkat wala na doon ang pagpapala ng Diyos. Wala na doon ang biyaya ng Diyos. Kaya dala-dala ni Abraham ang biyaya ng Diyos doon sa lupang pangako. Sa makatuwid bagay, ang biyaya ng Diyos ay nalipat na. Ano ba ang naging ebidensya na nalipat na? Wala na sa Mesopotamia, nandoon na sa lupang pangako. Kasi sa panahon ni Abraham, tinanggap ni Abraham yung pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Melchizedek, pinakamataas na saserdote at hari sa Salem. Siya ang nagbigay pagpapala kay Abraham. Lumipas ang mga maraming panahon na doon na naman ang pagpapala ng Diyos kay Isaac hanggang doon kay Jacob. Kaya sa maraming mga henerasyon sa daigdig, ang Diyos nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, sapagkat yun lang po ang pinagpala ng Diyos. Sila ang pinapangakuhan. Meron covenant, divine covenant between Abraham, Isaac, and Jacob at ang Diyos. So, ang covenant na ito ay ang pagpapala sa buong daigdig. Kaya sa panahon ni Jacob, kasi nakatago ang istorya na ito kung nasaan na ang bahay ng Diyos. Wala na sa Mesopotamia sapagkat naparam ang Eden. Wala na ang Eden, wala na ang tahanan ng Diyos. Ipinagkaloob ng magandang pagkakataon at ipinapahayag ang malaking lihim ng Diyos dito sa daigdig kung nasaan na ang kanyang bahay. Kaya ipinapakita ito sa pamamagitan ng panaginip doon kay Jacob na ang tahanan o bahay ng Diyos ay nasa loob ng lupang pangako. Kaya nung nagising si Jacob, tinawag niya ang lugar na yun na Bethel. Kasi ang ibig sabihin ng Bethel, bahay ng Diyos. Nandoon nakatira ang Diyos. Nandoon ang biyaya ng Diyos. Kaya si Jacob binayayaan ng Diyos. Ano ang biyaya? Na magmula sa kanyang mga angkan, ang mga hari dito sa daigdig. Kasi ang pagdating ng kaharian ng Diyos, yan po ang pinakamalaking biyaya. Kasi ang kondisyon ni Kristo na dapat unahin sa paghanap ang kaharian ng Diyos. Isunod natin yung mga katuwiran galing sa Diyos. At lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag. Biyaya po yun. Yung pagpapala sa mga tao na nakatuklas sa kaharian ng Diyos. Kasi kung nasaan ang kaharian ng Diyos, nandoon yung tahanan o bahay ng Diyos na noon ay nasa lupang pangako na ang lihim ay doon ipinapahayag kay Jacob. Nagkatotoo. Kaya nga gumawa ng tanda, palatandaan si Jacob, yung bato na ginawa niyang unan. Pinatayo niya, binuhusan ng langis at sinabi na ang bato na ito ay siyang bahay
ng Diyos. Ibig sabihin, ang founder ng Jerusalem ay si Jacob. Yung paglagay niya ng palatandaan, yung bato na nilagyan niya ng langis, ina-anoint ni Jacob yung bato. Malaking palatandaan po yun sa hiwaga sa istorya ng Diyos. Kasi ang Kristo ay sumimbolo sa bato. Kaya saan lalabas ang Kristo? Yung hari sa kaharian. Sa Jerusalem, yun ang ibig sabihin. Kasi ang ibig sabihin ng Kristo, anointed. Nag-anoint si Jacob doon sa bato. Sabi niya, ang batong ito ay magiging bahay ng Diyos. Ang Diyos, walang laman, walang buto, espiritu. Ano ba ang maging bahay ng Diyos maliban doon sa bahay na gawa ng materialis? Ang maging bahay ng Diyos, katawan ng tao. Sumasagisag sa Kristo o bato. Ibig sabihin, doon sa angkan ni Jacob, lalabas ang magiging tahanan, yung katawan na tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, yung Kristo. Kaya natupad doon ni David at doon ni Haring Solomon. Kaya sa panahon ni Haring Solomon, materially naitayo ang bahay ng Diyos. Kasi yun man si David man sana ang magtayo ng bahay ng Diyos. Kasi yun ang katuparan sa sinabi ni Jacob na ang batong ito ay siyang maging bahay ng Diyos. Hindi man yun naitayo ni Haring Saul. Kaya pinangarap ni Haring David na maitayo ang bahay ng Diyos. Pero ano nang sabi ng Diyos na yung anak mo ang makapagpatayo ng bahay. Kaya natupad doon sa panahon ni Haring Solomon. Noong naitayo na ang bahay ng Diyos, anong nangyari sa Jerusalem? Sa loob ng 40 years, lahat ng mga treasures, mga ginto at pilak at mamahaling bato, precious stones, sa buong daigdig, sa lahat ng mga bansa, ay doon sa Jerusalem dinala. Kasi yun ang pagpapala ng Diyos. Naging pinakamayaman na hari si Haring Solomon sa buong daigdig. Naging tanyag si Haring Solomon sa wisdom na pinagkaloob din sa kanya. Wisdom and richness doon kay Haring Solomon sa Jerusalem dahil sa bahay ng Diyos. Kaya ganun po ang pagpapala, biyaya. Lahat ng mga bagay ay pinagkaloob ng Diyos. Ngunit lumipas ang mga panahon, i-summarize lang po natin ito. Sa panahon na wala nang hari ang Jerusalem sapagkat bihag na ang mga Hudiyo dinala sa Babylonia. Kaya naghintay naman ang Diyos ng panahon na mayroong isilang na siyang magtataguyod muli sa trono ni David. Ang propesiya na yon ay mayroong sukat na 70 weeks o 490 years buhat nang naitatag muli ang Jerusalem sa taong 457 BC sa panahon ni Hari Artajerjes sa Persia. Pero hindi nila napansin ang katuparan ng hula na yon sapagkat tinago ng Diyos. Kasi sa propesiya, si Emmanuel ang pangalan
ang lumabas si Jesus. Hindi nila natanggap si Jesus na hari sa Jerusalem, hari sa kaharian ng Diyos sa buong bansang Israel. Kaya itinakwil ang pagkahari ni Jesus. Kaya yun ang dahilan na kinuha ni Panginoong Hesukristo ang kaharian ng Diyos. Kinuha sa bansang Israel, particularly doon sa Jerusalem, at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya mayroong sukat ang panahon na ang propesiya din ayon sa pagkasabi ni Daniel na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na walang kawakasan, forever kingdom of God o everlasting kingdom of God. Itayo muli. Bakit itayo muli? Kasi wala na doon sa bansang Israel. Hindi na itayo muli ni Jesus ang kaharian ng Diyos, yung trono ni David, sapagkat hindi niya tinanggap, kaya nilipat. Yung pagkalipat sa kaharian ng Diyos sa isang bansa, nalipat na rin ang biyaya o tahanan o bahay ng Diyos. Yung pagpapala sa Jerusalem, wala na doon sa bansang Israel. Kasi iniwan na ni Kristo. Kaya may hula na ang Diyos ay magpaluwalhati sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Kasi nandyan yung pagpapala. Nandyan yung napakalaking biyaya sa buong daigdig. Kaya mapalad ang Pilipinas. So hindi din masabi kung anong bansa kung walang nagpapatunay. Walang ibang nagpapatunay kung anong bansa ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Ang aming mahal na guro lang, si mahal naring Philemon O. Riambonanza. Siya ang nagpapatunay gamit ang mga propesiya, historical references na tugma na ang bansang Pilipinas ay siyang makasagot sa mga hula tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya dito po sa Pilipinas na itatag ang The Kingdom of God noong 1982. Kasi ang taon na yan ang katuparan sa hula ni Daniel sa Daniel 2:44 na ang Diyos ay magtatag ng isang kaharian. Saan itatag? Sa bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Sinong nagpapatunay? Si mahal na Haring Philemon O. Riambonanza. Anong bansa? Bansang Pilipinas. Kaya dito na itatag sa bansang Pilipinas noong 1982 ang kaharian ng Diyos. Yan ang katuparan. Para malaman ng mga tao kung nasaan na ba ang kaharian ng Diyos. Kaya inupisahan ito ni mahal na Haring Philemon O. Riambonanza sa pagpapahayag sa lihim ng ating bansa noong 1975. At hanggang ngayon pinagpatuloy namin na maihayag ang mga lihim ng Diyos dito sa daigdig, pero ang naging sentro na ito ay dito sa bansang Pilipinas. Meron man itong criteria. Saan kailangan maitatag ang kaharian ng Diyos? Kailangan man na kung ano ang pattern noon ay siya ring pattern ngayon. Na ang pattern noon ay doon sa lupang pangako, sa buhay ni Jacob. Kaya dito sa Pilipinas din walang ibang Jacob na tunay na nakaganap sa plano ng Diyos. Hindi na yan maibalik pa muli sapagkat tapos na o consumatum est. Ganap na. Kaya walang ibang Jacob sa Pilipinas, mga kapatid, si mahal na Haring Philemon O. Riambonanza lang. Kasi hindi lalabas ang kaharian ng Diyos
kung walang tunay na Hakob dito sa Pilipinas. Ganun po ang lihim sa buhay ni Hakob. Sapagkat sa buong daigdig, sa lahat ng mga henerasyon, si Hakob lang ang pinangakuan ng Diyos na magmula sa kanya ang mga hari. Ibig sabihin, magmula din sa kanya yung pangako sa pagtatag ng kaharian ng Diyos. Kaya yan po ang naging kalagayan ng Pilipinas. Ito ang bansa na tatawaging bagong Israel. Dito sa ating bansa, lalabas at nakalabas na ang tunay na diwa ng bagong Jerusalem. Sapagkat ang bagong Jerusalem ay tinawag na banal na syudad. Tulad noon, ang Jerusalem ay banal na syudad. Hindi nawawala ang diwa ng Jerusalem. Na ano ang kanyang diwa? Banal na syudad. Saan lumabas ang banal na syudad noon? Sa lupang pangako. Kaya hanapin natin dito sa Pilipinas kung nasaan ang lupang pangako. Sapagkat dyan lalabas din ang biyaya ng Diyos. Saan nagumpisa? Sa banal na syudad, sapagkat yan ang nakahula na bagong Jerusalem. Kaya mapalad tayo dito sa Pilipinas. Pinadala ang sugo sa Pilipinas sa katauhan ni Dr. Jose P. Rizal para masabi, maideklara kung nasaan na ang lupang pangako, sapagkat dyan lalabas ang pagtatag ng kaharian ng Diyos. Walang ibang nakapagsasabi kung nasaan na ang lupang pangako. Ang ating lang dakilang ama, Dr. Jose P. Rizal, nung siya'y nakarating sa Dapitan noong July 17, 1892 sa alas 7 ng gabi. Siya ang saksi dito sa Pilipinas, unang saksi dito sa Pilipinas. Siya ang nagsabi, siya ang nakasaksi kung nasaan na ang lupang pangako. Kaya sinabi niya, Mindanao is the land of promise, o Mindanao ay siyang lupang pangako. Kaya dito din sa Mindanao lalabas ang banal na syudad. Kasi pag makalabas na ang banal na syudad, maitatag na ang kaharian ng Diyos. Yan po ang pattern. Kailan ba nakalabas ang banal na syudad dito sa Pilipinas? Kasi ang Diyos gagamit ng instrumento. Ginamit niya ang mga pangulo, mga presidente dito sa Pilipinas para maisakatuparan ang mga hula. Kasi hinula ang pagdating ng banal na syudad. Sino ang nakapagbigay, patunay? Ang ating Pangulo, isa sa mga Pangulo sa bansang Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Noong January 24, 1973, sa pamamagitan ng kanyang decree o Presidential Decree number 105 on that date, January 24, 1973. He proclaimed that Dapitan City is the shrine city of the Philippines. Naiproklamar na ang banal na syudad. Ang Dapitan ay siyang banal na syudad ng Pilipinas. Wala nang ibang banal na syudad dito sa Pilipinas. Dapitan City lang noong 1973. Kaya pagka 1975, inoumpisahan ni Mahal na Hari ang lihim sa banal na syudad, sapagkat diyan maitatag ang kaharian ng Diyos. 7 years man ang sukat mula 1975. Kaya pagka 1982, tatag na ang kaharian ng Diyos. Tupad na
ang Daniel 2:44. Inandito ng kaharian ng Diyos. Kailan ba ibigay ang mga karagdagan, mga kapatid? Mayroong sukat na pinagkaloob ng Diyos na 40 years mula nang naitatag ang kaharian ng Diyos dito sa banal na syudad ng Pilipinas, Dapitan City, na itatag ni mahal na Haring Philemon Oriam Bonanza noong 1982. Bibilang po tayo ng 40 years, doon mag-umpisa ang katuparan sa biyaya ng Diyos na lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa mga tao na nakasumpong sa kaharian ng Diyos. Kailan ba matapos ang 40 years mula 1982? Sa taong 2022. Kayan po ang tadhana sa Pilipinas na ang biyaya ng Diyos ay unti-unting makikita materially. Hindi naman yan na bigla, mga kapatid. Unti-unti. Kailan mag-umpisa? Sa 2022. Ano ang pinakamalaking biyaya ng Diyos? Itong Deuterium Project sa Pilipinas. Saan mag-umpisa? Dito sa banal na syudad din ng Pilipinas. Kasi nakita na yan ni Propeta Ezekiel, kung basahin natin yung Ezekiel chapter 47, na yung tubig na nagbigay buhay, deuterium po yan. Saan mag-umpisa? Nakita ni Propeta Ezekiel, nag-umpisa kung nasaan ang banal na syudad. Kung nasaan ang banal na syudad ng Pilipinas, dyan po mag-umpisa. Diyan magmula ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, dito sa Dapitan City, unang-una, ito po ang right place sa pag-umpisa ng future Deuterium Project dito sa Pilipinas. Kasi yan po ang biyaya ng Diyos at hinahanap ang mga tunay na mga anak ng Diyos dito sa Pilipinas na masaya na tumanggap bilang Deuterium beneficiary. Kaya beneficiary po tayo sa biyaya ng Diyos kasi yan po ang isa sa mga bagay na idaragdag. Programa po yan ng The Kingdom of God. Walang ibang nagprograma ng biyaya ng Diyos. Ito lang the Kingdom of God. Ang the Kingdom of God ay non-sectarian. Lahat ng mga sekta ay dapat magkakaisa. Kasi gobyerno po ito. Non-political, hindi po mga politiko ang namamahala sa kaharian ng Diyos. Mga hari po, hindi mga politiko. Kaya non-political. Kaya non-racial, kahit anong lahi natin. Kahit taga-ibang bansa, pag maniwala lang sa kaharian ng Diyos, kasama po sila dito kasi ang kaharian ng Diyos ay sa buong daigdig. Dito lang sa Pilipinas, mag-umpisa. Kaya non-racial, lahat ng mga lahi. Pero mapalad ang lahing Kayumanggi sapagkat dito sa atin pinagkaloob ang kaharian ng Diyos. Lahing Kayumanggi tayong mga Pilipino. Kaya tayo ang mga pinagpala, tayo ang ginawa niyang mga maharlika, royal family. Lahat ng mga Pilipino ay mga dugong bughaw. Kaya ang lalabas na mga hari sa kaharian ng Diyos ay dito sa Pilipinas po yan. Kaya may kaagapay sa programa, sa material, sapagkat hindi po may tayo
ang spiritual program kung walang material. Kaya magkasama po yan, spiritual at material. Yan po ang programa ng Diyos sa pamamagitan ng the Kingdom of God. Kasi dito sa Pilipinas, makikita ang bagong Jerusalem. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa bagong Jerusalem, sa banal na syudad ng Pilipinas, na ito ngayon ang Dapitan City, na siya ring bagong Mesopotamia. Kaya hanggang sa muli mga kapatid, daragdagan po natin ang istorya sa spiritual at material na kalagayan ng ating bansang Pilipinas, piniling bansa ng Diyos. Kaya ito yung lupang hinirang. Sinong naghirang? Hindi tao. Diyos ang naghirang sa Pilipinas para maging haring bansa sa buong daigdig. Kaya ang kalagayan ng buong mundo ngayon, pandemya, mayroong purpose ang Diyos niyan. Para lalabas ang hinirang na bansa. Kailan mag-umpisa? Sa 2022. Diyan po ang panahon na yan. Yan po ang takdang oras na ang biyaya ng Diyos ay unti-unti nang ibibigay sa ating lahat. Hanggang sa muli, ito pong inyong kapatid, si Haring Edgar Piligutom, live po dito sa banal na syudad ng Pilipinas. Magandang oras at mapagpalang oras sa ating lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino.